what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo babalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap, no? Yan. Pero siyempre bago ang lahat, shoutouts muna tayo sa lahat ng mga bago natin subscribers dyan. At ito po kay Sir Kian Tots. No, shoutout sa iyo. At yan mga babayan, naka 1 million subscribers na siya. Congratulations sa iyo kapatid na Kian Tots. At kung kayo ay bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. Paki-like naman po ang ating video. 1 view, 1 subscribe, 1 like po, no? Yan, maraming salamat sa inyong suporta. O, bakbakan ng Amerika at China, nagsimula na nga ba, no? Amerika nagsagawa ng series of attack sa China. Naku, alamin natin to mga babayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Paki-subscribe na rin po ang channel ni Sir Kian Tots. Shoutout sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta. Okay? Alamin natin, no? Napakalaking gulo nito kung totoong ito nga po no, yung nangyari. Pero alamin natin ano nilalaman ng balita na to, no? Let's go. Itaboy na umano ng PCG at Philippine Air Force sa mga barko ng China sa karagatan ng Pilipinas. Pinapantayan ng maritime at aerial assets ng Armed Forces of the Philippines. Heto na nga mga kabayan, Amerika umatake na nga sa China. Alamin kung gaano kalaki ang naging epekto ng pag-ataking ito ng Estados Unidos na halos magpabagsak sa maraming sektor ng People's Republic of China. Mga barko at eroplanong mandirigma ng China at Amerika nagkaengkwentro naman sa bahagi ng Taiwan Strait. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng komunistang bansa at ng Estados Unidos sa bahaging ito ng Indo-Pacific region. China, hindi nakapalag sa mga aksyon na isinasagawa ng Amerika. Teka, nababahag na yata ang buntot ng Chinese military. Germany, tutulong na rin sa Pilipinas para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Alam nyo mga babayan, sa totoo lang takot talaga yan China. Magaling lang sila sa yung strategy na nananakot sila, pinapakita lang nila na marami silang puwersa, no, marami silang barko, eroplano, tangke. Pero ang totoo niyan, no, mahinang klase talaga. No, mahinang klase talaga yan China na yan. At kung mapapansin natin, paulit-ulit nating sinasabi, konti lang talaga ang assets ng China. No, ang marami sa kanila, lalo na sa naval forces nila, ang marami sa kanila, yung pong militar, Chinese militia vessel. No. Yun ang talagang marami sa kanila. Pero yung totoong mga barko talaga nila, konti lang yan. Konti lang. Dahil kung mapapansin niyo yung Coast Guard nila na pumupunta dito sa EEZ natin, pare-pareho number. 'Di ba? Pare-pareho yung numero, 'di ba? Naghahanda na nga ba ang German Armed Forces para rumesbak laban sa agresibong mga aksyon ng bansang China? Ako po si Roy. Marami nang nagagalit sa China kasi talaga, sa totoo lang sa panahon ngayon, marami nang nagagalit sa China. Hindi lang po yun nandito sa ating region, no? Maging ang buong mundo nakaantabay lang ng isang pagkakamali, talagang babagsak tong China, no? Babagsak yan China. Isang pagkakamali lang nila, talaga naman. And welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod. Subscribe po kay Sir Kian Thoughts. Pinaigting naman ng mga bansang Pilipinas at Germany ang military ties ng dalawang bansa na naglalayong solusyonan ang mga security and maritime challenges, partikular na nga sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, napag-usapan ang military cooperation na ito sa pamamagitan ng mga military leaders ng dalawang bansa sa Munich, Germany ngayong buwan ng Pebrero. Kabilang sa mga napag-usapan ang pagpapalakas sa kolaborasyon pagdating nga sa cyber warfare, military trainings and education at mga karagdagang maritime cooperative activities sa West Philippine Sea. Matatandaan na kamakailan lamang ay nagsagawa ng multilateral maritime cooperative activity ang Pilipinas kasama nga mga bansang Amerika, Canada at Australia. Ang karagdagang alyansa mula sa German Armed Forces ay talaga namang magpapatatag sa effort ng Pilipinas para masigurong papalakasin ito ang defensive capability at magkakaroon din ng interoperability ang ating bansa
kasama ang pwersa mula sa mga ka-allied countries. Sa mga nakalipas na mga taon, kabayan, ay pinakita nga ng Germany ang suporta nito sa Pilipinas, lalo na nga na magkaroon ng maritime cooperative activity ang German warship sa bahagi ng WPS bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa karapatan ng Pilipinas. So sa hindi nga daw inaasahang pagkakataon ay nagsagawa ng matinding pag-atake ang US B-1 bomber kung saan nagawa nitong wasaki ng 3 barkong pangdigma ng People's Liberation Army Navy ng China. At aabot pa nga daw sa 15 fishing boats ang pinasabog din. Ito yung mga illegal na nananatili sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang military actions nito mula daw sa Estados Unidos ay talaga namang nagpapakita ng paglala ng tensyon sa pagitan ng China, Amerika at maging mga regional allies nito sa Indo-Pacific region, partikular na nga ang Republika ng Pilipinas. Ayon sa mga nauna daw na reports ay nag-deploy ng multiple B-1B Lancer ang US Air Force. Ito ay isang long-range supersonic bomber na may kakayahang magsagawa ng mga precision strikes sa mga targets nito. Dito nga inatake di umano ng mga American forces ang 3 Chinese naval vessels na di umano ay agresibong nag-ooperate sa loob mismo ng Philippine territorial waters, kasama pa ang mga fishing boats na nagsasagawa naman ng maritime militia operations. Ang pagkatang ito daw mga kabayan ay sa kabila ng mga nagaganap na Chinese incursions o military drill sa bahagi ng WPS na nire-recognize maging na international community na talaga namang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. 5 rockets ang sinasabing pinakawala ng US Air Force sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa ilan daw ng mga legitimate sources, posible raw na retaliation ang mga pag-atakang ito dahil nga sa mga nakalipas na confrontation sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ng Philippine Coast Guard na palagian nga nagkakaroon ng girian sa bahaging ito ng rehiyon. Marami ang mga naniniwala na pagbabago na raw ito sa mga pulisiya ng US-Philippine Alliance pagdating sa usapin ng Chinese aggression na maaari na daw humantong sa mas malaki at mas malalang military confrontation. Samantala, mariin naman daw na kinondena ng Beijing ang isinagawang ito na pag-atake ng US-Philippine Alliance sa kanilang mga naval assets at tinawag na raw itong isang uri ng act of war at agad na nagpahayag na magsasagawa raw sila ng mga paghihiganti sa mga aksyon na ito ng Pilipinas at Amerika. Ayon pa nga raw sa report ay nag-mobilize na rin ang mga Chinese military ng kanilang military assets para sa sinasabing response mula sa China na maaari nga raw mauwi sa pag-escalate ng gulo sa bahaging ito ng Southeast Asia. Nakamonitor naman ang global community hinggil nga sa mga kaganapang ito. Kakayanin pa ba ito ng diplomatikong pag-uusap o tuluyan na nga daw bang mauuwi sa malawakang digmaan ang mga aksyon na ito ng magkabilang panig? Sa mga nakalipas nga raw na mga araw ay magkasamang lumipad ang mga eroplanong pandigma ng US at Pilipinas patungo sa Scarborough Shoal. Alam nyo, ito yung isa sa kinababahala ng China, no? Ito mga ganitong klaseng encounter, no, na kung sakaling mangyayari nga mga kababayan, talaga namang hindi rin nila alam kung ano ang gagawin nila. Sa dami nila ng atraso sa buong mundo, sa mga bansa, di ba? Taiwan, Japan, Australia, di ba? Sa India, sa dami ng atraso ng China, hindi nila alam kung sino yung uunahin nila dyan. Di ba? Sa dami rin ng bansang galit sa China, no? Sa dami ng bansang galit sa China, hindi rin nila alam sino ang uunahin nilang depensahan o kanino sila unang didepensa. Isa yan, no? Sa nagiging problema ng China, kaya ganyan yung ginagawa nila. Nagpapakita lang sila ng puwersa nila, nananakot lang sila, kagaya ng ginawa nila sa Australia. Pumasok sila sa EEZ ng Australia. Ganun lang palagi yung ginagawa nila. Parang nanghihimok o nang uudyok sila, no? Parang parang nanghahamon sila, no? Kaya namin kayong pasukin, kaya namin kayong puntahan. Pero sa totoo lang, takot talaga yung mga yan. Hindi nila kaya humarap sa mga malaking barko ng ibang bansa. Hindi nila kayang humarap sa isang malaking digmaan. Mahina talaga ang China. Kung saan nagsasagawa nga ito ng pagpapatrolya sa WPS.
Sa pa yan, yung mga pagpapatrolya nila dyan sa West Philippine Sea, sa EEZ, pumapasok na sila hanggang sa Sulu, hanggang sa Mindanao, di ba? Ayon pa nga sa mga opisyal ng Philippine government, ang isinagawang military exercise na ito gamit ang Philippine FA-50 fighter jet kasama ang US B-1 bombers sa WPS ay talaga namang ikinagalit daw ng China dahil mas pinapalala nga raw nito ang sitwasyon at maaari nitong ilagay sa panganib ang katahimikan sa buong Indo-Pacific region. Warship Nakikipagsabuatan daw pinasabog, ang no? Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon para mag-organize ng mga joint patrols dahil sinasadya nitong magasik ng kaguluhan sa disputed territory. Yan yung lagi nilang sinasabi, mga kababayan, yung ginagawang military exercise ng Amerika, ng Pilipinas, ng iba't ibang bansa na kaalyado natin, no. Ang sinasabi nila parang nakakasira yan ng kapayapaan. Pero isipin ninyo, ano yung ginagawa nila doon po sa Taiwan? 'Di ba? Doon sa Taiwan Strait. Diba? Yun yung isipin ninyo eh. Sino yung nagpapalala ng tension dyan? Sino yung nanggugulo dyan? Kung walang ganito mga military drill dyan, mga military exercises, baka naghari-harian na yung China dyan. Diba? Naghari-harian na yung China dyan. Ayon pa nga sa Chinese spokesperson, nagsagawa ang Beijing ng kanilang sariling routine military patrol sa Scarborough Shoal at mananatili raw ang mga Chinese Air Force unit sa high alert para ipagtanggol di umano ang teritoryong bahagi ng China na mataan ng mga Chinese warship sa loob ng ating exclusive economic zone. Ito nga yung isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas napapadalas ang mga military drills ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nitong bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, simula nang muling maupo bilang Pangulo ng Amerika si Donald Trump, idineploy sa Taiwan Strait ang dalawang US Navy ships na talaga namang ikinagalit ng China. Ipinadala ng Estados Unidos ang guided missile destroyer na USS Ralph Johnson at ang survey ship na USNS Bowditch sa bahagi ito ng Taiwan para magsagawa ng routine North to South Taiwan Strait Transit. Ayon kay US Indo-Pacific Command spokesperson Matthew Comer, ang transit sa pagitan ng East China Sea at South China Sea ay matagal ng kalakaran kung saan mayroong freedom of navigation ang maraming mga bansa base na rin sa international law. As usual, hindi nagustuhan ng China ang aksyon na ito ng Amerika kaya naman idineploy din ng Chinese military ang Eastern Theater Command patungo sa parehong teritoryo. Ayon sa Chinese military, naka-high alert ang kanilang Navy at Air Force dahil nga sa isinagawang pagdaan ng US Navy vessel sa Taiwan Strait. Diba? Alam naman natin sila na matagal nang inaangkin ng China ang Taiwan na isa namang matibay na kaalyado ng bansang Amerika. Lantarang sinabi ni Chinese President Xi Jinping na handa itong kunin ang Taiwan kahit gumamit pa nga ito ng puwersa. Pero matagal na nila sinasabi yan. Alam nila sa sarili nila na hindi nila pwedeng galawin ng Taiwan. Sa dami ng kaalyadong bansa ng Taiwan, pag yan ay ginalaw nila at gumawa sila ng hindi maganda, napakarami nilang kalaban dyan. Napakalaking gulo niyan, mga kababayan. Etong dahilan kung bakit naman naging mas madalas ang mga routine maritime activities ng US Navy sa bahaging ito ng Taiwan para ipakita ang suporta sa karapatan ng kanilang kaalyadong bansa. Dito nga ay nagkaroon pa nga ng close encounter ang mga Navy vessels at mga Air Force unit ng China at ng Amerika. Ayon pa nga sa Beijing, ginagawa daw nila mga ganitong aksyon para masigurong mapapanatili nila ang kaayusan at katahimikan sa Indo-Pacific region. Sinabi naman ng Taiwan's Defense Ministry na nadetect nga nito ang 7 People's Liberation Army ship at halos nasa 30 warplanes ng China na paikot-ikot sa kanilang teritoryo. Dahil naman sa mas tumataas nga na tensyon sa pagitan ng China at US, mas binibigyang prioridad ng Beijing ang pagpapalakas ng kanilang military capability. Noong 2024, nagsagawa rin ng Chinese military ng strike simulation gamit ang kanilang anti-ship missiles at ang mga hard-to-intercept hypersonic missile weapons target ang mga US Navy vessels.
Sinabi ng dating US Defense Secretary na si Lloyd Austin na ang giyera kontra sa China ay nalalapit na, talaga namang hindi na nga raw maiiwasan. Ang dalawang superpower countries na ito ay parehong nag-aambisyon na magkaroon ng malawak na impluwensya sa bahagi ng Indo-Pacific region. Hanggat ang nakaupo dyan, mga kababayan, ay ang presidente nila na si Xi Jinping, malabong bumaba ang tension dito sa region na to. Kasi kung papansinin ninyo, sa panahon niya lang talaga nagkaroon ng ganyang mga aktibidades. Kung titignan niyo yung history, meron man dati pero hindi ganun kalala. Ngayon mas malala yung kanilang mga ginagawa, di ba? Dahil sa banta ng pagsakop ng China sa Taiwan, malaki ang posibilidad na mauwi nga sa malawakang digmaan ng mga tensyon at kaguluhan na nagagalap ngayon sa ating mundo. Alam ng China na crucial para sa Amerika ang mga aircraft carriers at ang mga destroyers nito, kaya naman nag-i-stock na ng mga anti-ship ballistic missiles ang China na binansagan nga nitong carrier killers dahil ang main purpose nito ay upang i-paralyze o wasakin ang mga aircraft carrier ng Estados Unidos. Samantala mga kabayan, ayon sa report ng Global Times, nagkaroon ng sunod-sunod na pag-atake ang Amerika sa China na talaga namang malaki ang naging pinsala sa komunistang bansa. Isang report mula sa Chinese cybersecurity firm ang lumabas at nagsasabing nagsagawa ang Estados Unidos na aabot sa 1,300 Advanced Persistent Threat o APT attack sa 14 key sectors ng China noong 2024. Sinasabing ang APT organization sa likod ng mga pag-ataking ito ay 13 primary organization ng US na nag-ooperate sa bahagi ng South Asia, Southeast Asia, East Asia at North America. Alright, so yung mga kababayan, anong masasabi ninyo dito sa mga video na to, sa mga balita na to? Kung sakaling magkagulo nga itong Amerika at China, yung palang ginagawa ng Amerika, yung mga simulation attack na yan, nanginginig na itong China, nagagalit na. What more kung talagang may atakihin ang Amerika dyan? Diba? Baka atakihin din sa puso itong China, magtakbuhan yung mga barko nila dyan. Honestly, nakikita ko dyan, pagka meron nagkaroon ng interaction dyan, unang-una, ang unang-unang gagalaw talaga dyan, mga kababayan, ang unang-unang makakagawa ng isang pagkakamali dyan, China. Mainit sila . Sobrang init nila. Mamaya magkamali sila, yung isang staff nila o isang sundalo nila, mapapindot na lang, mapapindot o aksidenteng napindot yung isang missile launcher, na aksidenteng nakapagpaputok ng machine gun dyan. Diba? Umpisa na yun. Dahil sa kakulitan ng mga Chinese na to. Umpisa na yun. Ano yung dadahilan nila? Wala na, mangangatwira na lang yung mga yan. Sabihin nila na pumasok kasi kayo sa teritoryo namin. Kung wala kayo dyan, sana hindi ganyan. Ano na mangyayari dyan? Ganun na magiging katwiran ng China na yan. Kayo anong masasabi ninyo? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan. Right? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Bobs TV. Peace. I'm out.